Our scripture reading for today is from the book of Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Amen. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Amen. Napakaganda po ng passage ngayon dahil ang akma sa aking mga eksperyensya. Dahil po nung ako ay na-diagnose nga ng advanced lung cancer stage 4 noong 2021, na ang sinabi sa akin nga ng mga doktor, 4 na doktor pa ang nagsabi sa akin na ako ay 3 buwan na lamang na mananatiling buhay dito sa lupa. And pag ikaw ay makarinig ng ganon katindi at hindi lang isang doktor at 4 sila, iisa ang conclusion na kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas dahil nga gumawa na ng happy memories with my children, with my loved ones. At dahil doon, na-experience ko itong verse na ito ngayon, ang ating scripture reading ngayon na, Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Nung mga panahong yon, nung marinig ko na ako ay may taning na ang buhay, ay ang ginawa ko ay nagtiwala lamang sa Diyos at ipinaubaya ang aking buhay sa Panginoon dahil alam ko na tayo ay likha ng Panginoon. We are created by the image of God and we are the temple of God. And I believe na kapag isinurrender natin ang lahat sa Kanya, whether gumaling man tayo or hindi, ang importante magaling ang ating espiritu dahil ang ating espiritu ay yan ang babalik sa Kanya. At nang dahil doon, at nang dahil dito sa verse na ito ngayon na napakaganda ay ganito nga ang aking ginawa. Lumapit ako sa Kanya, sinurrender ko ang lahat sa Kanya at hindi ako humihingi ng tulong sa mga tao. Hindi ako humihingi ng tulong sa salita ng mga tao dahil kapag papakinggan natin ang mga tao ay iisa, may magkakaiba sila ng conclusion, magkakaiba sila ng sasabihin, wherein kung sa Panginoon ka lang, sa Diyos ka magtitiwala, iisa lang ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, iisa lang ang solusyon. Siya ang solusyon sa lahat ng bagay dito sa mundo. Walang hindi kayang gawin ng Diyos dahil itong mundo ay Kanyang nilikha, tayo ay Kanyang nilikha, walang ginawang nilikhang masama ang Panginoon. Subalit, dapat nating tatandaan na manatili lamang tayo sa Kanyang mga salita dahil ang salita ng Diyos ang magpapagaling sa atin, hindi ang salita ng tao. Dahil katulad nga ng sinabi ko, yung mga doktor na nagsabi, based on their data na nakolek nila sa akin, hindi naman ako hindi nagtitiwala sa aking mga sa medical team na napakagaling at napakahusay din naman nila. Kaya lang ginamit lang sila ng Panginoon, ginawa silang instrumento para pagalingin ang aking physical body. Pero ang number 1, ang spiritual. Dapat yun ang ating pagalingin dahil pag magaling ang ating espiritu, magaling ang ating kaisipan, ay lahat yan follow na. Kung ano ang binibigay kung ano ang iniisip natin, yun din ang mangyayari sa ating katawan. Kaya kapag isipin lang natin lagi na si Kristo ang solusyon sa lahat ng mga problema natin, ay wala na dapat tayong wala na tayong problema, walang anxiety dahil si Kristo ay perfect. Si Kristo lamang ang perfect
sa mundo. Dahil si Kristo ay kaya niyang gawin ang lahat. Yung mga hindi kayang gawin ng tao ay si Hesukristo lamang ang nakakagawa nun. Kaya ipagkatiwala natin sa lahat, huwag tayong makinig sa mga salita ng mga nakapaligid sa atin dahil minsan yung mga nakapaligid sa atin minsan nakakasama pa sa atin. Kaya dapat buong puso ang paglilingkod sa Panginoon dahil ang sabi nga ng Panginoon, kung anuman ang iyong mga kasalanan nung mga nakaraan dahil wala namang perfect, makasalanan ako, makasalanan ka, may ginawa kang mali, may ginawa akong mali, pero dahil sa isinorender ko sa Panginoon, ibinigay ko sa Kanya, humingi ako ng tawad sa Kanya, ramdam ko ang milagro, ang miracle na ginawa niya sa akin. Dahil 2021, 2024 na ngayon, ako po ay still alive at naniniwala po ako na wala na yung cancer ko. Dahil kapag ikaw ay naniwala sa salita ng Diyos, kapag ikaw ay naniwala na Christ is with you, si Kristo po ay walang karamdaman, walang sakit or walang anumang problema. Kaya dapat lang natin napanghawakan ang covenant na iyon dahil yun ang napakahalaga sa atin, ang tiwala ng Diyos dahil siya lamang ang ating totoong tagapagligtas, siya lamang ang totoong ating kaligayahan at siya ang ating kapahingahan. Kaya ang lahat ng ito ay dinadalangin ko na mapanood ng ibang tao dahil huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na yung mga may karamdaman, may mga sakit, especially yung mga cancer na sinasabi na wala ng kagalingan. Huwag po kayong maniwala sa mga tao. Magtiwala lang po tayo sa kay Panginoong Hesukristo dahil siya ang may likha, siya lamang ang ating totoong manggagamot sa lahat ng sakit, anumang pain ang dumaan sa ating buhay ay ito kanyang kayang alisin, kayang lutasin. At ako po ay naniniwala doon dahil I am the living witness of Christ na kung anuman yung aking mga kailangan ay nakikita ko na lamang sa aming pintuan at kusa itong mga dumarating at gumagamit ang Panginoon ng mga instrumento ng mga tao na alam ng Diyos kung ano ang aking mga kailangan, anong kailangan ng aking pamilya. Hindi ko naman sinasabi na nang dahil hindi ako nangangailangan ng pera, pero alam ng Diyos kung paano makaraos sa buhay. Ang importante, lahat tayo ay manalangin, magpasalamat araw-araw na binibigay sa atin na tayo ay nakakasurvive pa sa araw-araw na ito dahil anumang oras pwede tayo mawala sa mundo, pero kay Kristo walang imposible sa lahat dahil minsan yung mga malalakas yun pa ang bigla na lang nawawala. Kaya dapat lang tayong maging handa, maging ready tayo sa lahat ng mga nangyayari sa atin, sa ating kapaligiran, sa ating buhay. Ipasa Diyos natin ang lahat dahil si Kristo lamang ang ating totoong kapahingahan. I pray all these things in the name of Lord Jesus Christ. Amen.